Bubunutin ni Marcos. Labanan mo, palayasin mo. Labanan mo, palayasin mo. Bayan, bayan, bayan mo. Bayan, bayan, bayan mo. Di pa tapos ang laban mo. Di matapos ang laban mo. Gobyernong magnanakaw. Gobyernong magnanakaw. Labanan mo, palayasin mo. Palayasin mo. Bayan, bayan, bayan mo. Bayan, bayan, bayan mo. Gobyerno ni Marcos na abusado. Gobyerno ni Marcos na abusado. Labanan mo, palayasin mo. Palayasin mo. Ayan! Handa na ba kayong kalampagin ang Malacanang? Sa takdang panahon, dadaluyong ang lakas ng nagkakaisang sambayanang Pilipino at walang makakapigil kapag yan ay naging takda ng kasaysayan. Siya na yan ay magaganap, mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, pwede na po kayo maupo. Panoorin po muna natin ang ating inihandang audiovisual presentation, The Debunking Lies, nang sa gayon mas mabigyan linaw po natin ang importansya ng ating pakikiisa sa gabing ito. Panoorin po natin ito. Sa record street po. Hindi po PNP ang nagsimula. Sinungaling na pulis. Ang nagsimula po ng gulo. Hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Ayun, pumapasok sila. Ayun o. Hinira na nila. Alas 5 ng umaga, wala. Medyo papasok sila. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik, nakiusap, tahimik, nakiusap. Napayagan na tayong ibaba. Alam niyo nung church, Ginigiba na po nila yan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Papapasukin sila doon sa harap, pero dito sa likod, ginigiba nila. Walang karasan. Bakit may mga nasaktan? Bakit may mga namatay? The lies Ayun. of the PNP. Bago ang mga pakikipagkaisa na pahayag ng ating mga kasama na nag-volunteer ngayong hapon, isa-isahin namin ni Brother Franco ang pagbubunyag at pagturog sa mga kasinungalingan inilalako ng berdugong robot ni Marcos, ni Abalos at ni Marfil na ang pangalan ay Diwata Toro. Kasi parang torong nagwawala at nananalasa sa mga kababayang sibilyan, kabataan, kababaihan for the last 15 days. Brother Franco, simulan na natin. Yes, bigyan natin ng linaw dahil mga kababayan, ipinapakalat po ng tagapagsalita ng Philippine National Police. Brother Franco, excuse. Tagapagsalita o tagapagsinungaling? Tagapagsinungaling. I stand corrected, ha? Tagapagsinungaling ng Philippine National Police na hindi daw tayo, hindi daw sila, hindi ang Philippine National Police ang nagsimula ng gulo. Sino ba namang 5 years old na maniniwala sa spokesperson nila? Yun. Kung hindi sila nagsimula, bakit nila sinalangay ang KOJC compound? Ano tawag sa kanila? Sinungaling! Sinungaling!
Sinungaling, Verdugo! Sinungaling, Verdugo! Sinungaling! Verdugo! Ngayon, papayag ba kayo na lokohin kayo ng ating pambansang pulisya? Anong dapat natin gawin? Maya-maya na ang Malacanang. Okay, Oh. Ngayon mga kababayan, gusto natin bigyan linaw. Ano ang ating ginagamit ngayon sa pakikipaglaban? It is the battle of information. Information war po tayo ngayon. Lalaban natin kung meron man silang ginagamit na iilang mga mainstream media, tayo ang gagamitin natin ang totoong mga Pilipino na nagmamahal sa ating mga kababayan para i-share, ipalaganap, ipakalat ang totoong impormasyon na inilalabas po natin dito sa SMNI at sa ating mga vloggers. At una, sinabi ng Verdugong Toro nila na nagpapakilalang diwata, ayaw na ayaw niyang tawagin siyang diwata. Dahil hindi naman daw totoong diwata siya dati. Natapon lang ang iskinol, kaya nagkaroon ng ganong problema. Sa diwata ka, Eric, impacto yung mukha Impacto. no? Okay, anong una niyang sinabi ng Impactong Toro sa loob ng joint hearing ng Senado kahapon? Ay, hindi naman kami ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang missionary worker sapagkat yun ay puyat at sila ang dahilan. Kalma lang, baby, kalma. Kalma, baby. Maya-maya, tapusin lang namin ito. Yeah. Mamaya, bibirada tayo. Baby, kalma. Okay. Sabi ni Impacto Toro, we need to emphasize that General Torre does not deserve any respect because he does not respect at all any human rights or any law, much more the Constitution of this country. Papayag ba ngayon mga kababayan na hindi respetuhin ang ating konstitusyon? Hindi! Papayag ba kayo na palahurain ng Philippine National Police ang ating batas, saligang batas? Kaya, unang kasinungalingan, si Brother Edwin, yon ang biktima ng kanilang karahasan ay namatay sa kamay nila Torre, Abalos, Marbil at Marcos Jr. Bakit? Sapagkat habang nagkakaroon ng diskusyon and negotiation doon sa loob o sa labas ng gate, alas 4:30 ng umaga, ang mga pulis na ginamit na Verdugo ni Marcos, Abalos, Torre at Marbil ay lumusob sa likod ng area ng Kingdom of Jesus Christ, nagpasabog ng flash bomb, nagpasabog ng smoke bomb at tear gas. Ako po ay direct eyewitness sa naganap na ito. At sa gabing ito, nagbo-volunteer ako na magtitistigo sa susunod na Senate hearing ni Senator Bato at ako ang magsasalaysay kung paano nangyari ito. I was there in the first 48 hours of assault and brutality and display of terrorism ng mga pulis sa utos ni Impacto Toro na kanilang Verdugo. Number 2, namatay si Brother Edwin. Ito po, isasayin namin. Ito po yung dahilan kung bakit siya namatay, ang paglusob at pagsabog ng flash bomb. Alam niyo ba kung anong flash bomb? Ang flash bomb, pag pinasabog sa gitna natin, mga 1 minuto mabubulag ka. At ikaw ay pwedeng mahimatay. Ginagamit yan sa mga close quarter attack upang magsagawa ng mga mararahas na mga pag-atake sa terorista o kriminal, hindi sa sibilyan. Kaya ginamitan ng flash bomb yun. Hindi nila dininay. Ginamitan ng smoke grenade. Yes. Ginamitan din po ng tear gas. Yes. Anong sagot ko? Kung totoo hindi ang aming sinasabi, nandun po ako kasama
ang mga church workers at iba pang mga missionary ng KOGC, Brother Franco at kababayan. Kaya ako ay nagtitistigo sa harap ninyo na ang dahilan ng pag-collapse ni Brother Edwin at ng 8 iba pa at the moment na nagninegosasyon pa na lumusob sila ay ang panimulang atake ng mga pulis ni Toro na kanyang pinagapang at pinalusot sa likod ng Kingdom Compound sa area ng Davao. Ano ang katotohanan sa ambulansya? Ang ambulansya, habang nire-revive ni Dr. Libong Cogon, ang isa sa mga physicians ng Kingdom of Jesus Christ, nandun kami sa gilid. Ambulansya po ito ng KOGC. At ang cathedral ay naging temporary hospital and first aid center sa mga nasaktan at sinalanta ng pulis. Habang nire-revive, ay ako po isang ruler lang. Ang distansya ko kay Dr. Libong Cogon, dapat pinatawag sa kahapon ni Senator Bato de la Rosa upang sabihin na habang nire-revive ay may buhay pa na nakikita kay Brother Edwin sapagkat gumagalaw pa ng konti ang kanyang mga extremities, yung kamay niya. Umabot po ng mahigit 20 minutos hanggang sa nilapitan ko ang isang ground officer nila na parang platoon leader, teniente ang ranggo, pero hindi ko mababasa ang kanyang pangalan sapagkat siya ay may rank insignia. At sinabi ko, tumawag ka ng ambulansya, may namamatay na tao at nire-revive, kailangang dalhin ng ambulansya sa ospital. Hindi pa sila gumalaw. It took them mga 10 minutes bago kumuha ng radyo habang ginagapos at binabarikadahan ang ambulansya. So sino ang dahilan ng pagkamatay ni Brother Edwin na missionary worker ng KOGC? Klaro, hindi ito na ipaliwanag kahapon. Kaya ang sinasabi niya na sila ang nagdala at nag-rescue at nag-admit sa hospital, hindi po totoo sapagkat doon pa lang makikita na on initial physical observation na wala ng buhay si Brother Edwin dahil ginapos ng PNP ang ambulansya ng KOGC na nasa compound mismo at ang ambulansya nila ay hindi nila pinapasok mahigit 10 minuto, close to 20 minutes pa nga bago nila dinala si Brother Edwin sa ospital. Kalukuhan ang sinasabi ni Nicolas Toro. Yan. Kung nag-respondi yan agad, malaki ang possibility na nabuhay si Brother Edwin. Kaninong mga kamay nalagot ang buhay ni Brother Edwin? Kay Marcos, kay Abalos, kay Marbel, at kay Impacto Toro. Yun ang totoong nangyari. Brother Franco, ang pangalawa, si Brother Franco magpapaliwanag. Sino ang nagsimula ng marahas na pag-atake na gamit nila ang mga matataas na kalibre ng armas, Special Action Force na pang-combat unit ng PNP at iba't ibang kagamitan na nagkaroon ng biglaang mga pag-atake at injuries? Brother Frank. Sino nakapanood ng Senate hearing dito kagabi? Kami lahat. Lahat. Lahat ng sinabi ni Ka Eric, lahat yan, pinasinungalingan ni Tore. Ano tawag kay Tore? Sinungaling! Isang malakas na? Ayan si Tore. Dahil malinaw, dito pa lang, ang video ay hindi nagsisinungaling. Sapagkat sinabi ni Tore na hindi daw siya makarescue, nahihirapan daw sila makarescue sa loob ng katedral dahil daw pinipigilan ng mga worker. Pero sino? Pinasok na nga nila libu-libong batalyon. At Brother Franco, sino ang nagbabarikada? Hindi po KOGC. Pulis ang nagbabarikada. Sila po na may hawak na matataas na kalibreng armas. Yun. Ka-M16. Doktoran mo, Brother Franco. Yes. Maliban dyan, isa pa sa sinabi ni Tore, may video tayo nakuha.
na hindi daw nila hinaharangan yung ambulansya. Sino nakapanood? Anong tawag kay Tore? Sinungaling. Sinungaling! Verdugo. Sinungaling. Verdugo. Sinungaling. Verdugo. Pero, masaya ba kayo sa naging sagot ng ating mga senador? Gusto ko malaman sa taong bayan, kay Eric. Open mic. Masaya ba kayo sa naging sagot ng mga senador kay Tore? Ayun na nagsalita niyan. Kung gano'n ang sagot nyo, ang buong Pilipinas ay ganyan din ang sagot. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano na ang gustong hakbang na gawin ng bawat Pilipino? Guri na pala kanya. Mag people power. Doon na tayo papunta. At ang people power ay hindi mali, hindi rin illegal. Basta hindi tayo hahawak ng armas, hahawak tayo ng mapayapang pagtindig. Tama ang naririnig namin. People power. People power. People power. The people united will never be defeated. 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 Handa ba kayo na manatili dito sa Liwasang Bonifacio hanggat hindi mo bababa si Marcos? Marcos resign! 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 At dahil dyan, pwede na kayong umupo, bibigyan natin ng kanyang nag-aalab na 10 minuto ng pakikipagkaisa si Colonel Mitran, isa sa mga retired officers